Hello guys, nandito na naman tayo at syempre ito, pag-usapan natin ang impeach, ang usapin ngayon na impeach Boying Remulla. Alam nyo guys, ito ay pag-uusapan lang natin, subalit ito ay malabong mangyari at hindi ko sinusuportahan ang impeach Boying Remulla bagamat tayo ay nananawagan sa kanya na dagdagan pa niya sapagkat merong maraming mga nakapending sa kanyang table na kinakailangan niyang aksyonan, pero hindi yun nangangahulugan na tayo ay susuporta sa impeach Boying Remulla bagamat ito ay hindi talaga mangyayari, wala ito, suntok sa buwan, at yan nga ipag-uusapan natin ngayon, kundi ako ay naniniwala pa rin sa kanya at sumusuporta dahil sa mga ginawa niya nitong mga nagdaang araw sa maigsing panahon niya na siya ay ombudsman. Okay, pag-usapan muna natin. Saan ba nagmula ang mga kwentong ito ng impeach Boying Remulla? Ito ay ayon sa ating puting kabayo. Ang impeach Boying Remulla, okay, ito ay nagmula mismo sa pag-uusap ng mga may sayad block. Ito ay sa, anong tawag dito? Minamaniobra nitong may sayad block. So pag alam niyo naman ang may sayad block, 'di ba? Sa pangunguna nila nitong magkakapatid na may sayad, itong mga senador na may sayad, okay? At mga ilang congressman na may sayad, okay? So gagawa sila ng mga para-paraan upang i-impeach. Ngayon, ang problema nila, ang naatasan sana rito na kumilos sa loob ng Kongreso ay itong si Marco Tae Jr. at saka itong si Lipiste. At ang problema lamang nila, mukhang ayaw nang mag-cooperate itong si Unanay. Mukhang si Unanay ay bumigay na at ayaw nang makigulo. So malaking problema nila ito, Ngayon, pilit nila ngayon na inaawitan ang grupo ng pero nahihirapan sila, ang grupo ng may mga gumagapang dito sa grupo ng Lakas, itong sa grupo ni Kong Martin, subalit sa kasamaang palad, mukhang wala pang kumakagat. Hindi kakagatin ito ng impeach Boying Remulla. So, sa madaling salita, nawawala na rin sila ng pag-asa at wala talagang pupuntahan. Sapagkat sila ay gagawa ng mga gawa-gawang mga kwento na naman, subalit kulang at wala silang makukuhang suporta galing mismo sa Kongreso. Maging kung sino ang mag-e-endorso ay mahihirapan pa sila. Dahil unang-una nga, yung kanilang gusto at inaasahan na siyang mangunguna rin sana rito, at magmamaniobra na si Unanay, umatras. Si Unanay, yung may neck brace, So, umatras ang sabi ng ating puting kabayo. So, walang mangyayari ang impeach Boying na yan. At the same time, sa aking personal na pananaw, marami akong hinihintay pa, marami pang mga nakapending siya, kagaya ng kay Quickmelt, kay Joel, at itong sa mga ilang pang mga congressman, At medyo hindi rin ako sang-ayon na ginawa niyang anong tawag rito? State witness itong si Bunoan, although hindi pa naman na-approve ng korte dahil korte naman na mag-a-approve. Kaya lang yung proposal niya na ginawa niyang state witness, medyo hindi rin ako sang-ayon doon, So ayaw ko noon. Okay? Pero yung point na si Boying ay i-impeach, mali naman yon. Hindi rin lalo ako sang-ayon doon. Kung dahil sa may mga nasasagasaan siya, so be it, Sapagkat bakit? Unang-una, kung meron dapat na impeach at kung meron ang Kongresong i-impeach, ang tanong ay bakit hindi nila ginawa nung panahon ni Martires? Diba? Kung meron dapat na impeach, matagal na si Martires yun. Isipin nyo, walang trinabaho. Sa loob ng ilang taon niya na pagiging ombudsman, 7 taon, walang trinabaho. Walang ginawa, walang ipinakulong, di ba ga? May pinalaya pa. Di ba? Yung kay Joel Villanueva, kay Lulong, di ba? Imbis na ang tawag doon, matatanggal sa pagkasenador, inabsuelto.
So kung merong dapat ma-impeach talaga noon, kaya lang siyempre wala na, nakapag-retiro na, walang iba kundi itong si Martires. Ngayon, si Ombudsman, kita nyo naman, marami naman siyang ginagawa. Kahit na sabihin nyo na ako minsan ay bumabatikos dito, no, dahil sa minsan nababagalan ako. Kaya lang, naiintindihan ko rin. Pero hindi yun sabihin natin na punto para ako ay sumuporta sa kanyang impeachment. Unang-una, wala namang susuportahang impeachment dahil wala namang maiisampa sa kanya. Wala namang mga balidong rason para siya ay sampahan ng impeachment, di ba? So anong pagkakamali niya? Dahil ba may nasagasaang congressman? Dahil ba may nasagasaan ng mga kung sino-sino mga politiko, mga senador? O di ba? Natural, trabaho niya yun eh. Ang mandato ng ombudsman ay sumagasa. Ang mandato ng ombudsman kahit sino sagasaan. No? So kaya ako ay hindi sumusuporta ron. Bagamat sabi ko nga sa inyo, meron akong mga nababagalan dito kay ombudsman, pero si ombudsman ay kumikilos. At least ang ombudsman natin ngayon ay agresibo. No? Kaya lang, katulad nito, kay Sabit Sipon, ang tagal-tagal na, September 2025 pa ron yung isinampa sa kanyang plunder, sinampang plunder case ni Atty. Estelita. Hanggang ngayon, wala pa. Although, ayon sa ating puting kabayo pa rin, ito ay nasa fact-finding na. So, ibig sabihin, pag fact-finding na, gumugulong naman. Kaya lang, medyo natatagalan. Kaya lang, sabi nga kasi ni Ombudsman, gusto niya pag sila ay magkakaso, airtight. Ibig sabihin, mas lamang yung ito ay magtutuloy at masesentensya ng inaakusahan kesa sa madismiss na nangyari nitong mga nagdaang mga panahon sa mga ibang politiko na mga na-dismiss kaya nakalaya uli. Nakatakbo pa nga ang senador eh. Diba? So kaya yung impeach Boy Remulla wala yang pupuntahan, no? Dahil wala nang kakayanan yung mga naglalakad niyan. Kasi bakit ngayon alam niyo sa totoo lang, ang dapat papasahan niyan ay si Mike Diferencia. Ang problema paano pa nga ipapasa kay Mike Diferencia, makukulong na nga. Makukulong na nga si Mike Diferencia. At si Mike Diferencia nga ay wala na sila. So ngayon, ang kumakausap na lang dito kaila Unanay, di itong mga baguhan, mga bagitong buraot na si Lipiste, ay dahil si Lipiste, kaya rin agresibo, kasi nga, pinag-aaralan na rin ng ombudsman yung kaso sa kanya. Diba? Yung nasa DOJ ngayon, na isinampa ng DOE. So anytime pag ito isinampa ng DOJ sa ombudsman, so kasama yun sa pag-aaralan. Kaya medyo agresibo itong si Lepiste Libintador, no? So sila ni Marco Tae, si Marco Tae Jr. buboy. Ay, Diyos ko po, Rudy, Diyos ko po, Rudy ka na lang. Buboy yun si Marco Tae Jr. Anyway, so yan ang mga mangyayari sa impeach Boying Remulla, si ombudsman. So medyo malabo pa sa sabaw ng pusit. Iyak na naman ang mga details. Ang may sayad block, kung ano-ano na lang ang mga naiisip, mga siraulo na talaga. Mga lugay lang hinayupak na yan. Ay, nako. So, yun lang. Kaya walang mangyayari dyan sa mga didiles, yung mga impeach boying ninyo. Kahit mag-rally pa kayo, isama nyo na uli yung mga kulto ninyo dyan. Walang mangyayari dyan. Ay, nako. Sa mga bobong didiles dyan, ang mga may luga. Manatili lang kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye!